Dahil walang nagawa ang gobyerno para sa saan daw? Dahil daw walang nagawa ang gobyerno para tulungan tayo sa Meralco. Tama, wala naman silang ginagawa. Ganyan na ang gagawing sistema sa atin hanggang sa malubog tayo at mapilitang mangutang. Totoo naman, kahit ano kasing pag-iingay natin, kahit anong pagrereklamo natin, kahit anong pagpo-post natin sa social media ng mga bills na aksyonan nila, ano ba sagot ng Meralco? Wala naman maayos. Ang gobyerno hindi rin nag ano, na 'di ba, gumagawa ng hakbang tungkol dito. Kumbaga bahala kayo diyan mga Pilipino. Total survivor naman kayo kahit saan. Ganyan ang mangyayari diyan. Tangina, wala na tayong magagawa kasi ano bang ano, parang mag-ingay ka, wala rin naman, hindi rin naman nila pinapansin. Totoo 'yan, yung sinabi na 'yan na kahit ano, wala silang gagawin unless mapalitan ang liderato. Yun lang talaga. Parang sa ano, parang sa pag-aaresto, pagkakaso sa mga kalaban nilang politiko. Wala rin tayong magagawa hangga't hindi tayo nagkakaisa ng rally. Kasi yun lang ang pwedeng makipag, ano, makapagpalubog o makapagpakaba sa kanila. Yung malakihan talagang rally. Hayaan na natin yung mga tanga. Wala tayong magagawa doon. Pero alam ko, marami nagkakandak ng rally dito sa Luzon, sa Visayas, pero pag nagsama-sama yan, lalo pag pumunta mga taga Mindanao, yun, malaki yun, maganda. Kasi walang pagbabago eh. Ito, nireltalk tayo kung sino man to nag-post na to. Totoo yan. Wala naman inanong Meralco eh. Kumbaga, patuloy pa rin sila, patuloy na magbibigay ng bills na matataas. Ewan ko saan galing mga computation na yun. Tapos ilalagay yung mga deduction, bayad mo sa porpis, bayad mo sa mga matatanda, bayad mo sa, 'di ba? Tapos sabi nung tagapagsalita sa ano daw, sa mga programa daw ng gobyerno, kaya may mga ganong deduction. Tangina, nasaan yung programa? Nasaan yung programa? Wala nga tayong maramdaman. Ang programang ginagawa nila, pagbabakod dyan sa Mindiola at sa Senado eh. Para hindi makapasok ang tao papuntang Malacanang. Wala tayong magawa dito. Parang nagtrabaho ka para pasahurin lang ang Meralco. Trabaho ka para ibayad lang sa Meralco bill. Wala tayong magawa dyan. Hanggat walang ginagawa ang gobyerno at alam ko wala rin naman balak silang gawin para imbestigahan yan, yung Meralco na bakit ang taas-taas, mananatili tayong ganito hanggang matapos ang ganitong administrasyon. Napakabubo kasi ng leader natin ngayon. Walang kwenta. Ito talagang malaking kasalanan ni Inday na sinama niya ito eh. Ngayon, Madam Inday, damang-dama namin yung kawalang kwenta. Dama na namin, tama na. Hindi na namin kaya. Pero mo, magbigay sila ng bills. Wala kang choice kundi bayaran mo. Diba? Hanggang kailan pa kami pahihirapan ng taong yan? Pag yan mawala, lahat yan matatakot eh. Lahat ng kahit sa local government, mga secretary, itong mga malalaking kumpanya na to, matatakot lahat yan eh. Kaya gagawa sila ng mabuti. Baka nga ipasarap pa yung Meralco na yan kapag hindi umayos eh. Di ba? Na tayo magawa kasi ganito yung ano natin, ganito yung leader natin. Yung iba, magreklamo saglit, pero magpapatuloy na lang. Wala kasi kang magagawa. Sige, kailangan mo rin magtrabaho para makapagpatuloy. Kawawa pamilya mo, kaya lang sila, paldo-paldo pa din. Ano't ano man ang sitwasyon, paldo-paldo sila. Magkahirap-hirap man ang buong bansa, magkahirap-hirap man lahat ng Pilipino, sila, paldo pa din. Magka, ano na rito, wala na tayong kuryente lahat, sila, tangina, nagdi-disco pa yan. Parang pahirap ng pahirap dito sa Pilipinas mabuhay.
Lalo kapag ano ka, ordinaryong mamamayan ka lang, yung wala kang kakayahan na ano, wala kang kakayahan sa magtayo ng business or yung ordinaryong empleyado ka lang, yung yun lang yung source of income mo. Napakahirap dito. Kasi kapag gano'n ang status mo, 'pag gano'n ang kalagayan mo, lulubog ka pa lalo ng mga tao sa paligid mo, lalo-lalo gobyerno. Yung gobyerno natin pa sarap sarap sana kidlatan sila lahat diyan. Magkaroon ng dengue, tama, magkaroon ng dengue tapos maano sa kanila lahat. Sana, tablan sila ng konsensya, sana matulog sila tapos paggising maano magkaroon ng ano, realization na, "Ay, mali pala ginagawa ko." Yung gano'n, sana magkaroon or kung hindi naman, sana anuhin sila ng mga pamilya nila, "Uy, tama na ganyan, kawawa mga Pilipino. Eto Meralco walang kabusugan, lahat wala silang kabusugan." Hindi ka naman kasi puwedeng ano, eh, hindi magkuryente, wala kang choice, eh. Ang masakit isa lang ang ano natin, ang electric provider, eto lang. Tapos hindi pa pag-aari ng gobyerno. Kumbaga, 'pag magtaas sila diyan, mag-ano sila ng bill, wala kang magagawa kundi ano, kundi sumunod na lang at magbayad. Tapos kapag may mga ayan, yung mga programa nila na kapag may nasira, tayo pala shoulder kapag may nagja-jumper, tayo pala shoulder 'pag nabungkal yung yung poste nila, nawala yung mga ano, yung casualty diyan na magagamit, tayo rin ang sasagot pala lahat. Kumbaga walang talo sa lahat ng laban, puro kabig sila lahat, kaya tignan mo napakayaman na niyan. Sana magka-dengue sila lahat, tangina. Kawawa, oh, ganyan na lang yan hanggang dulo. Ilan pa? Ilang ano pa, isang taon at kalahati pa. Kasi kapag dumating si Inday, dun palang masisilip yan, eh, mga yan, eh. Siyempre magbababa ang mga presyo niyan. Naku, sabi ko lang, hangga't wala pa na masyado pang matagal para ano, aabot pa kaya tayo dun? Mabubuhay pa kaya tayo? Buhay pa kaya tayo sa panahon na yon? Hindi natin alam. Ang magagawa na lang siguro natin, magdasal na lang tayo na sana matakot sila kapag mag-conduct ng malakihang rally ang mga kababayan natin na tinatawag na the big one. Sana gano'n, tablan sila ng takot, tablan sila ng konsensya. Kasi para na silang mga demonyo na ano, eh, na Satanas mahihiya na, eh. Para na silang mga demonyo na ano, eh, na nakatago lang sa katawan ng tao, eh. Walang kabusugan, puro pagnanakaw, 'di ba? Ewan ko, dinata mga tao mga 'yan.